Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling basahin ang aklat ng Exodus Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7, ang atin pong pinagsasaluhan ngayon sa ating serye, pinamagatan nating Gospel Story. Exodus Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto kasama ang kanilang mga pamilya. Sina Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Malinaw na dito sa Exodus chapter 1 na focus natin ngayon ay nagsisilbing mahalagang paalala na ang kwento ng Israel ay kwento rin ng bawat isa sa atin na na kay Kristo. Ang sinabi nga natin kamakailan nagsiset ng pattern, no, pag binabasa natin ang kwento ng Israel sa Old Testament. Meron tayong tinatawag na shared story at shared identity, no? So mahalagang ganun ang takbo ng isip natin kapag nagbabasa tayo ng Old Testament, ano. Hindi lamang ito tungkol sa kwento ng Israel, kwento rin ng bawat isa sa atin na kay Kristo. At kaya nga kung hanggang ngayon wala pa si Kristo o wala ka pa kay Kristo, ang iyong buhay ay punong-puno ng kasalanan at ikaw ang nasusunod, ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon, no, na nasusunod, no, sa lahat ng mga desisyon. Sana itong kwentong ito ay nag-aanyaya sa iyo ngayon na maging bahagi rin ng kwentong ito na ating ibinabahagi. And there is no other story worth living for. No? Kung ikaw man din ay humihinga, nabubuhay, araw-araw binibigyan ka ng lakas, no? At buhay mula sa Panginoon. Sana maunawaan natin kung anong kanyang layunin. Ano?
Well, tingnan natin para makita natin ito na ito rin ang kwento ng buhay natin. Dapat ay matuto tayong magbalik tanaw, no, sa kung ano ang mga nangyari sa kasaysayan. Okay? So mahalagang balikan ang mga pangyayari sa kasaysayan. No? Ang problema kasi sa atin, we can be so preoccupied sa mga nangyayari ngayon. Laging yun ang ating nakikita kasi nakakalimutan natin ang koneksyon ng mga nangyayari sa atin ngayon sa mga nangyari sa nakaraan. At kapag sinabi kong baliktanaw, hindi lang ito baliktanaw sa mga nangyari last year o 10 years ago, kundi doon sa pinakaugat, sa pinakasimula ng mga gawa ng Diyos. Kaya mahalaga na sa simula pa lang ng Exodus ay makita na natin na mahalaga ang ginagawa ng author dito. Most likely ay si Moses primarily, no? Kinukonekta niya yung simula nito sa first volume ng tinatawag na Pentateuch or yung 5 books, no? 5 books of Moses, at yung una doon sa volume na yan ay yung Genesis, di ba? So merong connection doon sa Genesis itong aklat ng Exodus, no? Ganun lang kasimple. Kaya kung babasahin niyo yung panimulang mga talata, ito yung mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Ang magiging tanong agad natin, sino-sino tong mga ito? No? Sino-sino ba yung mga yan? Well, si Jacob siguro kilala yan ng mga Israelita kasi diyan sila nagmula. Anak yan ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Nasa Genesis chapter 12 chapter 12 to chapter 50. Okay, kung tuloy-tuloy na pagbabasa, yung story niyan, makikita nyo si Jacob. So, meron siyang 12 anak na lalaki, si Jacob. Nakasulat yan sa Genesis chapter 35 verses 23 to 26. Apat yung nanay ng mga yan, ng 12, no? Ang magkapatid na sina Leah at Rachel, at yung kanilang mga servants na sina Bilha at Zilpah. At kasama yung sambahayan nila na nasa Egypt, 70 silang lahat, no? Ngayon, sa Genesis chapter 46, verses 8 to 26, doon nyo makikita yung listahan kung sino-sino sila. No? 66 yung mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito yung kanyang mga manugang. No? Well, 2 yung naging anak ni Jose sa Ehipto, kaya ang kabuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70, no? Sabi ng Genesis chapter 46 verses 26 to 27. Now, ang tanong, paano naman sila napunta sa Ehipto? Hindi ba't ang land of Canaan ang ipinangako ng Diyos na ibibigay kay Abraham at sa lahi niya? At bakit itong si Jose ay nauna sa Egypt? So, dapat bago natin basahin talagang Exodus, alam muna natin yung nangyari bago yan, di po ba? Alangan naman manonood ka ng pelikula, sa gitna ka na magsisimula. No? Mas maiintindihan mo kung sisimulan mo sa umpisa. So ito kasing mga kapatid ni Jose ay nainggit sa kanya kasi paborito nga siya ng tatay niya si Jacob. Kaya nga nagplano silang patayin si Jose. So hindi natuloy, hinagis na lang nila sa balon. Eventually, naisip nila na ibenta na lang siya sa mga traders na dumaan. Kaya ayun, dinala siya sa Egypt. At naibenta naman agad para magsilbi kay Potiphar, no, isang high-ranking official sa Egypt. Araw-araw siyang inaakit ng asawa nito pero ayaw ni Jose. Eventually, inakusahan siya ng rape ng asawa ni Potiphar na hindi naman totoo. At nakulong siya. Sa kulungan, may nakasama siya na 2 tauhan ng Egypt tauhan ng hari ng Egypt na tinatawag ding Parao. At dahil isa sa mga tauhang ito ay nakabalik sa paglilingkod sa hari, at ang isa naman ay pinatay, na ikwento sa hari kung paanong si Jose ay may kakayahang mag-interpret ng panaginip. So nananaginip noon ang hari. Pinaliwanag ni Jose na magkakaroon ng 7 years ng prosperity tapos ay 7 years naman ng taggutom. Kaya nirekomenda niya na paghandaan. Natuwa yung hari at na-promote siya na second in command sa buong Egypt.
Yun pala ay plano yan ng Diyos. Kahit na masama ang balak ng kanyang mga kapatid para mauna si Jose sa Egypt, para ma-preserve ang lahi ni Jacob. Yun yung layunin o plano ng Diyos. Eventually, nalaman ni Jacob na buhay pang anak niya. Akala niya kasi ay patay na dahil yun ang sabi ng mga anak niya. So matagal na nagstay sa Egypt, sa lugar ng Goshen, ang lahi ni Jacob. Yun yung summary ng story ng Genesis chapters 37 to 50. No? So pinakita ko lamang ang background, no, ng ating serye o ating binasa kanina sa Exodus. Mas maiintindihan mo kasi ang Exodus kung alam mong konektado ito sa Genesis. Kaso may problema. Sabi ng verse 6, paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid, at ang kanilang salinlahi. So ang ibig sabihin, wala na yung buong henerasyon na unang napadpad sa Egypt. So lumipas, no, ang panahon at nangamatay na lahat ng kabilang sa mga bumiyahe papuntang Egypt, no, kasama ni Jacob. Sa paglipas ng panahon, yung good things, yung favor na natanggap nila sa mga taga-Egypt, siyempre lilipas na rin. No, maaaring tapos na yung golden years, no, sa history nila doon, o yung times of prosperity, o yung tinatawag na honeymoon period. Ganyan din naman sa atin, di ba? Sa ating buhay pananampalataya, sa ating Panginoon. Sa simula, talaga namang excited ang marami sa atin, ang sarap ng buhay, nakakilala tayo kay Lord, masipag tayo uma-attend ng gawain, nagbabasa ng banal na kasulatan, nananalangin. Pero sa kalagitnaan, di ba, diyan na masusubukan kung talaga bang tatagal tayo. Kaya dito, syempre, merong mga uncertainties. No? May mga nagbabadya na mga mangyayari na hindi maganda. Okay, so pag tayo ay dumadaan na sa mga problema o pagsubok na ating pinagdadaanan dahil sa ating pagsunod kay Jesus, diyan masusubukan kung talaga nga bang excited pa rin tayo, di po ba? Kung minsan nga natatanong natin si Lord, kung kailan pa ako lumapit at nakakilala sa iyo at sumusunod sa iyo, saka naman dumami itong aking mga problema. Kung minsan gano'n ang nagiging tanong natin, di ba? Pag hindi na maganda o maraming mga uncertainties na tinatawag sa buhay, yun, nagsisimula na, no? Natatapos na nga yung sinasabi nilang golden years o honeymoon period. Pero alam nyo, mahalaga pa rin na makita natin na ito ay konektado pa rin, no? Konektado pa rin sa simula o sa Genesis, kung sa Exodus tayo. Katunayan, yung mga huling talata sa Genesis ay tungkol sa pagkamatay ni Jose. No? Sabi ng Genesis chapter 50, verses 22 to 26, namatay si Jose, 110 years old siya at inilibing sa Egypt. Pero bago siya mamatay, ganito yung sabi niya sa mga kapatid niya, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. No? Nasa verse 24 ng Genesis 50. Ibig sabihin, magtatagal pa sila sa Egypt, pero yung mga mangyayari ay konektado sa pangako ng Diyos sa Genesis. No? Babalik din sila doon sa pangako ng Diyos na lupaing kanilang magiging pamana o ibinigay ng Diyos, lupaing ipinangako ng Diyos. No? Pero ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, dapat maging malinaw sa atin to. Ito yung ating leksyon o ito yung babaunin natin ngayong umaga. Ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay hindi lang sa kung ano ang mga mangyayari in the future. Malinaw to sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nangyayari na. Even now. Kahit ngayon mismo sa buhay mo,
panghawakan mo ang salita ng Diyos, makikita mo kung sino yung Diyos na nagsalita, siya'y tapat at gagawin niya kung ano ang kanyang sinasabi. Ang Diyos, hindi lang siya tapat na nangangako. Meron siyang kakayahan na gawin kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya mahalaga sa bawat araw at lalo na ngayong nagdiriwang tayo ng National Bible Month, ang salita ng Diyos ay ating panghawakan. Kung binabasa mo ito at binibigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kung anong ibig sabihin niya sa kanyang mga sinasabi at ano yung mga pinapagawa niya, iniuutos niya sa atin, gawin natin, panghawakan natin, sundin natin ang Diyos sa kanyang mga salita. At makikita mo, tapat ang Diyos at may kapangyarihan siyang gawin kung ano ang kanyang sinabi. Magtiwala ka. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo, ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa
Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at tunay na nagpapasalamat kami dahil sa iyong katapatan. Diyos, aming Ama, pwede naming panghawakan ang iyong mga pangako. At hindi ka lang tapat, ikaw ay may kakayahan na tuparin kung ano ang mga pinangako mo sa amin. Ang iyong mga salita ay makapangyarihan at binabago nito ang aming mga buhay. Salamat po dahil anuman ang kalagayan ng bawat isa, higit sa lahat mayroong Diyos na nagmamalasakit po sa amin. At alam namin hindi mo kami pinababayaan, iniiwanan man. At sa mga oras na to, dinadalangin namin ang mga kabataan, ang henerasyon ng mga Gen Z at Gen Alpha. Panginoon, kailangan ka po nila. Ikaw po ang Diyos na makapagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso. Hindi po mababaliwala ang mga panahon na nilalaan nila sa iyong mga salita. At dalangin namin marami pa ang ma-encourage na ang salita mo ay bigyan ng halaga sa kanilang buhay. Makilala ka ng personal at maunawaan ang layunin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa pangangalaga po ninyo kay Nanay Rosita, kay Ate Mila, kay MC Sauren na nasa Canada, praying for healing, comfort, protection, at provision, Panginoon, sa kanilang mga kailangan. Kay Ate Nona Belen, dalangin ko kanyang mabilis na recovery, sa ngalan ni Jesus. Kasama na rin si Nanay Gloria de la Cruz. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanya at pagbibigay lakas sa bawat araw. Dalangin kong pagpalain mo ang kanyang pamilya, si Gary, Gilbert, si Gladys at si Gail. Samahan niyo po sila at ipagkaloob mo, Panginoon, ang lakas na nanggagaling sa iyo. Maging kay Grace na nangangalaga po. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbibigay lakas sa kanya at makatagpo kanya sa bawat araw na siya po ay nag-aalaga kay Nanay Gloria. Salamat, Panginoon, kay Merari Lay. Sinasamahan mo siya sa kanyang exam na darating sa January 26. Pagpalain mo po siya, Panginoon, ng karunungan galing sa iyo. Si Paul Daniel, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom sa kanyang exam at ganoon din ng tamang trabaho na maibibigay mo po sa kanya, Panginoon. At maging kay Mark Joshua, pagpalain mo siya. Dalangin ko ang kagalingan sa kanyang sciatica. At kay Glenda sa kanyang scoliosis and thyroid. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Purihin po kayo, Panginoon, maging kay Teodora Villanueva at kay Pedro Madridejos. Dinadalahin ko po sa iyo ang kanilang kalusugan at nawa ay patuloy na katagpuin mo buong pamilya, Panginoon. Makilala ka po bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Pagpalain mong Millares family, kay Ate Neneng, salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Maging kay Ate Baby Adriano sa kanyang lower back pain. Dalangin kong ikaw magbibigay ng lakas sa kanyang tuhod. Sa mga apo niya, si Anwil, maging normal ang kondisyon at si Margox sa kanyang behavior. Dalangin namin ang patuloy na lakas at kagalingan na iyong ipagkakaloob. Sa kanyang mga anak, si Mary Ann, si Mabel na nasa Macau, dalangin kong iyong pag-iingat. At si Arnel na nasa Taiwan, kasama ng kanyang pamilya. Ang Palencia family, nilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pangangalaga mo kay Kuya Omeng, Adriano, kay Kuya Ading, kay Cesar, kay Teresa, kay Carmelita Bolo, at si Lynn, at si Flor, kasama na rin si Ricardo. Dalangin kong recovery at si Rodman, patuloy mong tulungan sa kanyang pagkikimot. Panginoon, ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan sa lahat-lahat ng mga pangangailangan ito. Tinadalangin ko ang mga tagapakinig po namin. Kasama na rin si Ma'am Leonida Rubio. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya at si Tideng Magundayaw. Salamat, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa bawat isa at maging sa Estrada family, kay G, kay April Niel, kay Marichu, sa Del Oro family, at maging kay Brian at kay Kat sa Lipata family. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin na may papuri at parangal sa iyong pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen.
Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?